Napanood na ba ninyo ang Lesson 2-3? Noong nakaraan, natutunan natin na napakahalaga sa Nihongo ang taas at baba ng tunog o pitch accent. Sa pagkakataong ito, hindi paliwanag kundi pagsasanay sa pakikinig ang gagawin natin. Sa Nihongo, kahit pareho ang mga letra at tunog, may mga salitang nagbabago ang kahulugan dahil lamang sa pitch accent. Ngayon, magsasanay tayong maramdaman ang pagkakaibang ito gamit ang ating pandinig. Mula rito, pakinggan ninyo ang tunog at subukang maramdaman kung alin ang kahulugan. Ayos lang kahit hindi ninyo agad maintindihan? Sige, ito ang unang salita. Pareho ang baybay, ngunit nagbabago ang kahulugan kung tulay ba o chopsticks, depende sa tunog. Hashi. Pareho ang spelling pero pakinggan naman natin ang isa pang tunog. Hashi. Alin sa tingin ninyo ang tulay at alin ang chopsticks? Suriin natin. Hashi. Hashi. Grabe! Sa taas at baba lang mang tunog. Sobrang nag-iiba ang pakiramdam. Susunod na salita naman, ha? Magkapareho ang baybay, pero nagbabago ang kahulugan kung candy o ulan, depende sa tunog. Ame. Ame. Isipin ninyo kung alin ang candy at alin ang ulan. Kumpirmahin natin. Ame. Ame. Pareho ang mga letra kanina. Pero dahil lang sa taas at baba ng tunog, malino na nag-iba ang kahulugan. Sa telepono o sa trabaho, ang pagkakaibang ito ay pwedeng magdulot ng maling pagkaintindi. Kaya kapag nag-aaral ng salita, mahalagang tandaan hindi lang ang kahulugan kundi pati ang high at low. Para dito, gamitin ninyo ang AAW. Ngayon, ipapaliwanag ko kung paano gamitin ang AAW, ang Accent Audio Wordbook. Sa AAW, may guhit na kulay asul sa itaas ng salita. Ang asul na guhit ang nagpapakita ng galaw ng taas ng tunog. Ah! Kaya pala may asul na guhit. Kapag ginagamit ng AAW, huwag lang tingnan ang kahulugan o romaji. Huwag lang tingnan ang kahulugan o siguraduhin tingnan kung pataas o pababa ang asul na guhit. Sa video, magsusulat ako ngayon sa whiteboard. Isusulat ko ang salita kasama ang kaparehong asul na guhit para ipaliwanag. At susunod ay ipapaliwanag ko ang isang napakapangunahing punto ng pitch accent. Sa mga salitang Nihongo, ang unang tunog at ang susunod na tunog ay palaging nagbabago ang taas. Kapag mababa ang una, tataas ang kasunod. Kapag mataas ang una, bababa ang kasunod. At isa pa lang ang tandaan ninyo. Kapag bumaba na ang tunog, hindi na ito tataas muli. Pero sensei, kapag nagtatanong tayo sa isang tao, hindi ba tumataas ang tunog sa huli? Iyan ay dahil sa intonasyon ng buong pangungusap, lalo na kapag ito ay tanong, tumataas ang tunog sa dulo. Pero kung titingnan natin ang isang salita lamang, kapag bumaba na ang tunog, hindi na ito muling tataas. Ngayon, ituon ninyo ang pansin sa dalawang ito lamang. Sa ganito lang, magiging mas madali ang pakikinig sa Nihongo. Tingnan natin ang mga konkretong salita. Una ay, otou-san.
ang utusan ay may pitch accent na low-high, low-low-low. Sa simula, siguradong nagbabago mula low papuntang high. At kapag bumaba na sa low, hindi na ito babalik sa high. Susunod ay tingnan natin ang ryushin. Ang ryushin ay may pitch accent na high-low, low-low, low. Dito rin, sa simula pa lang, ay nagbabago na ang taas ng tunog. At kapag bumaba na, tuloy-tuloy na ang mababang tunog. Sa ganitong paraan, may napakasimpleng mga tuntunin ng pitch accent ng Nihongo. Sa unang dalawang tunog, siguradong nagbabago ang high at low. At kapag bumaba na ang tunog, hindi na ito muling tataas pagkatapos. Ngayon, ang dalawang ito lang ang inyong bigyang pansin. Dahil dito, magiging mas madali ang pakikinig at pag-unawa sa Nihongo. Kapag gumagamit ng AAW, alalahanin ang dalawang tuntuning ito habang tinitignan ang asul na guhit. Kapag nag-aaral ng bagong salita, ugaliing tingnan kung high ba o low kasama ng kahulugan. Kapag nag-aaral ng bagong salita, ugaliing, halimbawa, kapag nanonood ng Japanese anime, pakinggan ang pag-angat at pagbaba ng tunog ng mga salita. Sa ganitong paraan, unti-unting magiging natural ang tunog ng Nihongo sa inyong pandinig. Gamitin ang AAW at mag-practice ng paulit-ulit habang tinitignan ang asul na linya at nagsasalita ng malakas. Opo, makikinig ako ng marami at mag-e-ensayo ng marami. Ngayon, hindi tamang bigkas ang ating inensayo, kundi tamang pakikinig. Kahit pakikinig lang, malaking tulong na ito sa pag-aaral. Kapag naiintindihan ang mga tuntunin ng pitch accent, mas nakakapanatag ito. Oo, tama yan. May mas detalyadong mga tuntunin pa sa pagbigkas ng Nihongo at tatalakayan natin iyon sa advanced na bersyon. Sa susunod na Lesson 3, pag-aaralan na natin ang mga salitang madalas gamitin sa Nihongo. Maraming ekspresyon ang lalabas na magagamit agad sa usapan. Kaya naman, magkita tayong muli sa susunod na leksyon.